Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Napansin niyo bang after a long time since nakalkal ng Kongreso ang kanyang confidential funds scandal, sa wakas ay sinagot na rin ni Fiona ang tanong tungkol kay Mary Grace Piatos? Well, this is not surprising. Una, nasa scripted interview siya with a notorious DDS fake news peddler in a friendly territory like SMNI, isang kilalang DDS fake news factory. So diyan pa lang, alam mo nang pre-planned at scripted ito, lalo na't si Bayadbay pa ang kunwaring nagtanong. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi pinuunan nila yung defense sa confidential funds. Then came her non-answer. Ayan na siya, parang bata kung magsalita, at ang direksyon pa ng sagot niya ay sa impeachment trial daw dapat pag-usapan si Mary Grace Piatos ayon umano sa advice ng kanyang legal team. So ang pinayagan lang sa akin na pag ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue dahil confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. Nakakalito man ang naging sagot niya dahil mahina talaga ang utak ni Fiona sa pagkabisado ng kanyang script, kaya nagkabuhol-buhol siya sa gitna ng napakalabo at reaching or trying hard na paliwanag. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, fund. may batas. Pero tayo na ang mag-explain kung bakit tinanong ng SMNI ang issue ukol kay Mary Grace Piatos at kung bakit non-answer ang naging sagot ni Fiona. Ang tactic na ito ay tinatawag na pre-bunking in preparation for the impeachment proceedings at sa full-blown impeachment trial. Ibig sabihin, pinaghahandaan na ng legal team ni Fiona na may trial ngang magaganap at posibleng maging madugo ito. Pero kahit sa House investigation pa lang, inaasahan na nilang magiging madugo ang treatment ng mga kongresista. So parang sinasabi ni Fiona, sa impeachment na lang pag-usapan ng lahat at hindi pa dapat talakayin ng media o sa trial of public opinion ngayon. Sa ganitong paraan, naa-assure nila ang legalistic deflection tactic, which is a form of stonewalling, habang pwede pa rin nilang ipinta si Fiona bilang biktima ng overzealous probe o ang tinawag ni Pulong Duterte na weaponized impeachment. But Fiona's answer also implies that sa utak ng kanyang legal team, parang may boto na nga ang Kongreso para tuluyang i-impeach ulit siya at may full-blown impeachment trial ngang magaganap sa Senado sa lalong madaling panahon o within this year.